Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kaniyang puso at sa gayoy napapawalang sala, at nagpapahayag sa pamamagitan ng kaniyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat, at Siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya ay sinusugo ayon sa nasusulat o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita? Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila, sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila, at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw ay kapista ni San Andres, ang kapatid ni Simon Pedro. Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, si Andres ay ang unang nakakilala kay Jesus. Siya ay tagasunod ni Juan Bautista, at nung itinuro ni Juan na si Jesus ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, sumunod si Andres at ang di kilalang kasama niya kay Jesus. Inanyayahan sila ni Jesus na samahan siya sa araw na yon. Kinaumagahan, hinanap niya ang kanyang kapatid na si Simon at sinabi na nakilala na niya ang Mesiyas. Dinala niya si Simon kay Jesus. Si Andres ay pinatay sa Greece noong taon 60. Pinako siya sa krus na may korteng X. Kaya ang X ay tinatawag na St. Andrew's Cross. May mga ilang mahahalagang pangungusap sa pagbasa natin ngayon tungkol sa kaligtasan. Ang isa ay, kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at manalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ang isa pa, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang pagtawag sa pangalan Jesus
ay ang pagkilala at pananalig sa Kanya. Kinikilala natin siya na Panginoon. Ibig sabihin na Diyos. Nananalig tayo na siya ay muling binuhay ng Diyos. Hindi lang tayo nananalig, pinangangaral natin siya. Hindi tayo makakatawag sa hindi natin kilala. Kaya mahalaga na ipahayag si Jesus. This is the faith that comes from hearing. Kaya nagpapadala tayo ng mga misyonero upang ipakilala siya. Hindi dapat tayo tumigil sa pagsasalita tungkol kay Jesus upang makilala siya ng mga tao at manalig at tumawag sila sa Kanya. Ang huling utos ni Jesus sa mga apostol ay humayo sila sa buong mundo, turuan ang lahat ng mga aral na ibinigay niya sa kanila. Binyagan sila at gawing ang lahat ng alagad ni Jesus. We have to go and proclaim. I-shout out natin sa mundo na si Jesus ang pinadala ng Diyos upang tayo at sila ay iligtas. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatotoo na siya nga ang pinili ng Diyos. Magandang tanungin sa ating sarili, paano ko ba ipinahahayag at pinapakilala si Jesus sa iba? May ibang mga tao na ito na talaga ang buhay nila, tulad ng mga preachers, ng mga catechists, at ng mga pare. Pero lahat tayo ay dapat makiisa sa pagpapahayag. Ang karamihan ay nagpapahayag sa kanilang mga halimbawa. Halimbawa ng pagdarasal, halimbawa ng buhay na masunurin sa mga utos ng Diyos. Maaari din natin ipahayag si Jesus sa ating mga kwentuhan sa bahay, sa trabaho o sa mga kaibigan. Let Him be part of our conversations. Ikwento natin ang ating alam sa Kanya, ang ating damdamin sa Kanya, o mga bagay na mahirap sundin sa Kanya, ang ating karanasan tungkol kay Jesus. Kung talagang bahagi siya ng ating buhay, natural na lang na nababanggit natin siya sa ating mga kwentuhan. O San Andres, gabayan mo kami na ipakilala namin si Jesus sa aming mga kamag-anak. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.